Hello guys, so papalapit na naman ng panibagong semester and meron ulit akong bagong database for managing the tasks na binibigay sa school ngayon. So, una siguro, pag nakuha niyo yung template na to is naka-hide yung title. Edit lang natin yan. Siguro, task tracker version 3.2. Dahil third year and second semester na yan. So, hide lang natin. And then, isang feature nito is, meron akong database para sa courses wherein makikita mo yung full course name, yung code ng course, yung units doon sa course na yun, tapos kung ilang units total yung tinatake mo, and then yung mismong, yung pangalan lang ng course, kung ano yung usually tinatawag natin sa kanila, and then kung sino yung prof. No? So, individual pages din yan. So, pag click natin to is, pwede mo ilagay yung schedule, yung grading system, and then yung mga scores or grades mo sa mismong course na yan. So, yan yung unang database doon na nilalagay natin dito. Dito siya mapupunta. So, kunwari meron tayong laboratory report number 2. Tapos, sa siya, sa DGLX2. Okay? So, mamaya na yung due date. And then, sa paggawa ng laboratory report, meron din yung syempre observation and simulation. Tapos, preliminary report. And then, final report. Tapos, kunwari, meron pa tayong ibang kailangan gawin like CCTV and FDAS design sa Tech 101 siguro. Ayan, sa Tech 101 na subject. Tapos, syempre, find floor plan. Yun yung una natin gagawin. And then, layout devices. Ano pa ba ginagawa dyan? Proposal. Defense. Then, printing. Ayan. So, tsaka mo siya pwede lagyan ng due date, no? So, ito, ang final due date siguro, yung buong activity is dito mo ilalagay yung due date. Tapos, ito naman, pwedeng pang sarili mo siya, no? Yung mga nasa sub-items. Yan, yung mga to. Pwede mo dyan ilagay yung due date na gusto mo. Ganun, no? 7, 8, 9. Ito kunwari sa 14, sa Valentine's. And then, kailangan makahanap ka na by 7. Layout mo by 9. Tapos, yan, may mga kanya-kanya siyang deadlines, no? So, isang feature niya is kapag nag-check ka, kunwari nakakapag-observation and simulation ka na, may percentage na nangyayari dyan. So, pag tinapos mo lahat ng sub-item, mas 100% na siya, pwede mong i-check. Okay? So, parang dito rin, umaandar yung progress bar. Ayan. So, saan sila napupunta? Dito sila napupunta sa archive. So, para ma-check mo kung ano yung mga nagawa mo na. Or, kunwari, na-misclick mo lang, pwede mo siyang ibalik. Pwede mo silang ibalik dun sa pending mo. Okay? And then, meron tayong calendar view para dito sa mga to. So, ayan. Nakalagay siya dyan. Yung mga tasks mo. So, let's see. 7, 8, 9. Okay, hindi siya ito. Pero ito yung mga main. Kita siya dyan. Check nga natin yung layout. Due date. Oh, due date. Yun lang naman. Okay. And then, pwede mo nga siya i-open sa calendar. So, kanina, pinakita natin yung database title, no? Task Tracker version 3.2. Tapos, gagawa mo lang siya ng calendar view, which is meron na. Kapag ganun, pwede mo siya ilagay dito sa Notion Calendar app, no? So, ang title is, sorry for the Task Tracker. Task Tracker yung nilagay natin title. Ayan, so lalabas na dito yung yung mga deadlines na sinet mo. Yun, so, mag-merge din siya sa sa personal calendar mo.
Ayan, like that. Hinahide ko nga lang. Ayan. So, pwede siya mag-merge dyan. Then, yun lang naman. Siguro, mas simple siya kaysa sa mga past na databases ko. Kasi isang database na lang talaga yung ginagamit. Tapos, ayun nga. Halimbawa dito, gusto mo tignan yung course. Click mo yan, and then ito. Makita mo yung page about sa course na yun. Yun lang din naman yung maganda dyan. Okay, yun lang.